Si Jose Arnulfo Wick Veloso ay hindi bagong dating sa mundo ng pananalapi. Sa mga dekada ng karanasan sa industriya ng pagbabangko, kabilang ang mga tungkulin sa pamumuno sa Philippine National Bank, itinalaga siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 upang pamunuan ng GSIS, ang pension fund na responsable sa pamamahala sa mga benepisyo sa pagreretiro at insurance ng mahigit 2 milyong empleyado ng pampublikong sektor. Ang GSIS ay may hawak na trilyon sa assets. Natural, sino man ang namumuno dito ay may malaking impluensya at responsibilidad. Noong Nobyembre 2023, sa ilalim ng pagbabantay ni Veloso, ang GSIS ay pumasok sa isang investment deal sa Alternergy Holdings Corporation. Sa partikular, ang ahensya ay nag-subscribe sa 100 milyong preferred shares sa 14.50 per share sa isang transaksyon na nagkakahalaga ng 1.45 billion pesos. Preferred shares ay madalas na itinuturing na hybrid sa pagitan ng stocks at bonds. Ngunit, narito ang twist. Ang deal ay hindi sumailalim sa tamang vetting at mga pag-aproba na kinakailangan ng sariling patakaran sa pamumuhunan ng GSIS. Ayon sa tanggapan ng Ombudsman, ang Alternergy Investment ay naisakatuparan ng walang pag-endorso mula sa mga kritikal na komite sa pamumuhunan at higit na nakababahala ng walang pag-aproba mula sa GSIS Board of Trustees. Walang pag-aproba ng board? Walang pag-endorso ng komite? Ang mga pagbabahagi ay hindi nakalista sa Philippine Stock Exchange. Nabigong matugunan ng mga kinakailangan sa market capitalization. Lumampas sa libreng float market cap. Sa madaling salita, maaaring lumabag ang GSIS sa ilang sariling mga patakaran habang inilalantad ang bilyong-bilyong pondo ng pensyon sa questionableng panganib. Sa batayan na ito, mabilis na kumilos ang Ombudsman na naglagay kay Pangulong Wick Veloso at 6 pang matataas na opisyal sa ilalim ng preventive suspension. Jose Arnulfo Wick Veloso, Michael Praxis, Jason Teng, Aaron Samuel Chan, Mary Abigail Cruz Francisco, Jaime Leon Warren, Alfredo Pablo,